Si Marikit Kit Alonzo Trentisnos ay isang tourist guide sa kabundukan ng Antique, isang lugar na kilala sa ganda, lamig, at sa hindi mapaliwanag na pag-alis ng ilang hikers na hindi na nakakabalik. Bata pa lang siya, sinabihan na siya ng lola, "Huwag kang aakyat sa Hilagang Trail. May dahilan kung bakit iniwan ng ninuno mo ang lupaing yan." Pero bilang modernong babae, hindi siya naniniwala sa kwento ng matatanda. Hanggang maging trabaho niya ang gumabay sa mga dayo. At isang araw napilitan siyang harapin ang lihim na matagal nang ikinubli ng pamilya nila. Sa unang buwan ng pagiging guide, napansin ni Kit ang pattern. Ang Southern Trail, palaging ligtas. Ang Eastern Trail, mabato pero okay. Ang Western Trail, masikip at madilim, pero walang insidente. Pero ang Northern Trail, na halos walang gustong tahakin. Walang naglalakad na lokal. Walang may gustong magsilbi bilang guide. At sinasabing inabandona ng mga Alonzo ang sariling angkan niya isang araw. Dumating ang 3 foreign hikers. Matatapang, matitigas ang ulo. At gusto nilang dumaan eksaktong sa Hilagang Trail. Ayaw sana ni Kit, pero wala nang ibang guide na pumayag. "Kaya natin to," wika niya sa sarili. "Biyahe lang to, hindi alamat." Pero sa unang hakbang pa lang, naramdaman na niyang may mali. Habang paakyat sila, napansin niyang ang hangin ay masyadong tahimik. Walang ibon, walang kulisap, walang kahit anong tunog ng gubat. Tila pinapanood sila. Si Kit ay sanay sa bundok, pero hindi sa ganitong katahimikan. Pagdating nila sa gitna, may napansin siyang kakaiba. Sa lupa, may mga bakas ng paa. Higit sa isang tao. Mas mabigat, mas malalim, mas matagal nang naroon. At lalo siyang kinilabutan nang makita na ang mga bakas ay nagmula sa gitna ng gubat at nagtapos sa mismong likod nila. Parang may naglalakad sa pagitan nila kahit wala silang nakita. "Kit, are these from hikers?" tanong ng isa. "Hindi," sagot niya. Hindi sigurado kung dapat pa niyang sabihin ang totoo. Hindi sila galing sa tao. Nang makarating sila sa bahagi kung saan nagsisimulang makapalang fog, biglang tumigil ang grupo. Hindi dahil napagod, kundi dahil may isang lalaki sa harap nila. Nakatalikod, nakahubad hanggang bewang, at puno ng marka ang likod, hindi lang scars. Para silang ukit na parang may gumuhit gamit ang mahahabang kuko. "Sir?" sigaw ng foreigner. Hindi sumagot ang lalaki, pero dahan-dahan siyang lumingon. At nang makita ni Kit ang mukha niya, bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi iyon mukha ng tao, hindi rin ng hayop, kundi ng isang nilalang mula sa alamat ng mga ninuno nila. Isang bantay ng bundok. At nang kumilos ang nilalang, kahit kaunting pag-ikot ng ulo, nalaman ni Kit ang totoong katotohanan. Hindi siya estranghero. Mukha niya ang kahawig, mata, ilong, anyo. Parang kapamilya, parang ninuno, parang isa sa kanila. Tumalikod ang nilalang at naglakad papasok sa fog. At sa bawat hakbang niya, ang fog ay parang nilalapa ang katawan niya hanggang mawala. Nang lumingon si Kit sa mga foreigner, humihinga sila ng malakas. "What was that?" Hindi niya masabi ang totoo. Nagpatuloy sila. Pero habang lumalalim ang fog, mas lumala ang pakiramdam niya. May mga sanga ng puno na parang nakabaluktot para pigilan silang dumaan. May mga aninong sumusunod sa likod nila kahit wala namang tao. At sa puntong, akala niya ay kasama pa rin niya ang 3 foreign hikers. Isa sa kanila ang biglang nawala. Hindi tumakbo, hindi sumigaw, hindi nagpanting ang damo. Parang may nagbura ng isang tao mula sa espasyo. Nanlaki ang mata ng isa pang foreigner. "He was right behind me. Hindi kayo dapat dito," bulong ni Kit, nanginginig. May dahilan kung bakit hindi dumadaan dito ang mga taga rito. Sinubukan nilang bumaba, pero ngayong sila ay paatras,
Napansin ni Kit na ang mga puno ay nakapwesto ng iba. Hindi ito ang trail na dinaanan nila. Parang binago ng gubat ang direksyon. Kit, where are we? Hindi ko na alam. Habang naglalakad sila, unti-unting lumilitaw ang mga anino sa gilid ng fog. Hindi sila lumalapit, hindi sila umaalis. Nakamasid lang. Hanggang naramdaman ni Kit na may malamig na naglakad sa tabi niya. Hindi nakikita, hindi mahipo, pero naririnig niyang gumagalaw ang damo kahit walang tao. Stop! Sabi ng foreigner. At napatigil silang dalawa. Sa harapan nila may nakatayong matanda, babae, payat, nakasuot ng tradisyonal na damit ng mga ninuno. Bakit ka bumalik dito, Apo? Tanong nito. Napaatras si Kit. Hindi ko kayo kilala. Ako ang nagbantay sa lupaing ito bago ka pa isinilang. Means, ano kayo? Bantay, sagot ng babae. At ang dugo mong Alonzo ay matagal nang nakatali sa bundok. Umikot ang tingin ng matanda sa fog. At hindi nagbibigay ang bundok sa hindi humihingi ng permiso. Bumigat ang hangin, lumapit ang matanda sa kanya. Apo, hindi ka dapat nagdala ng dayo rito. Hindi sila pinapayagan at hindi sila babalik ng buo. Nakita namin yung lalaki kanina, sagot ni Kit. Ninuno ko ba siya? Tumango ang matanda. Ang angkan mo ang huling bantay ng bundok na ito. Iniwan niyo ang lupaing ito at dahil diyan, kumilos ang bundok para protektahan ang sarili. Pero bakit may nawawala? Tanong ni Kit, nanginginig. Dahil may mga dayong hindi dapat makita ang loob ng bundok. At kapag nakapasok sila, tumingin ang matanda sa fog kung saan nawawala ang mga hugis. Kinukuha sila ng bundok para hindi makabalik ang kwento. Napalunok si Kit. Anong kailangan kong gawin para makaalis kami? Magpakilala ka, sabi ng matanda. Hindi bilang guide, hindi bilang turista, kundi bilang Alonzo. Lumapit si Kit sa mismong gitna ng trail, huminga ng malalim at sinabi, Ako si Marikit Alonzo, apo ng mga bantay ng lupaing ito. Sa sandaling iyon, huminto ang fog, dahan-dahang umangat, parang umuuwing ulap at lumabas ang trail. Kasabay nito bumalik ang foreigner na nawala, nanginginig pero buhay. Parang inilabas siya ng fog mula sa loob. Parang binigyan sila ng bundok ng pangalawang pagkakataon. Tumingin si Kit sa matanda. Naroon pa rin ito ngunit dahan-dahang nagiging anino. Huling babala, Apo, sabi nito habang naglalaho. Ang bundok ay hindi lugar ng lakad-lakad para sa hindi pa handang makinig. At ang dugo mong Alonzo ay isang pangakong hindi mo kayang takasan. At sa huling paggalaw ng fog, tuluyan nang nawala ang matanda. Pag-uwi nila, tahimik ang lahat. Kinabukasan, lumayo ang mga foreign hikers. Hindi nagpasalamat, hindi nagtanong. At si Kit? Simula noon tuwing lumalakad siya papunta sa bundok, nararamdaman niyang may mga matang nagbabantay. Hindi para saktan siya, hindi para takutin siya, kundi para siguraduhin hindi niya nakakalimutan na siya ay Alonzo at ang bundok ay hindi kailanman iniwan ng kanyang angkan.